wika mo'y aming tutupin. Diyos ko, sa aki igawad, loobing tunay na tapat, puso ko'y gawin mong wagas, nang manauli ang galak, bunga ng iyong pagliligtas. Wika mo'y aming iringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kung humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kung humihingi ng isda? Kung kayo na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan na nagsisimba via online, at sa lahat ng mga nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa aming parokya. Nung bata pa ako, bukod sa napakahabang oras na kailangan naming mag-aral, kami ay pinapatulong sa aming shop. Ang haba ng oras ng pag-aaral namin. No? Ayan yung tito ko ngayon. No? Yung mga pinsan ko, yung mga anak niya, mas mahaba mag-aral yun. Kasi sa Chinese school nila pinag-aral yung kanilang mga anak. No? Mga pinsan ko. No? Pero ang haba talaga ng oras. No? Naalala ko noon, mula Lunes hanggang Biyernes, gumigising kami ng alas 4 ng umaga. Alas 4 ha? 4 a.m. Naghahanda na kami para pumasok sa eskwela dahil malayo yung bahay namin from Rizal to Mandaluyong. No? Ganun kalayo yung bahay namin. No? Tapos, matatapos ang eskwela alas 3 ng hapon. No? 7 a.m. yung time namin. So 4 a.m. pa lang, naghahanda na. 4:30, babiyahe na. No? Kasi yung service. No? Ang haba. Opo. No? Alas 3, matatapos ang klase. Pagkatapos ng klase, may sports pa ako. No? Soccer at swimming. So, makakauwi ako ng bahay alas 7. So, alas 3, mag-swimming ako, mag-soccer pa ako, 2 hours. 5 p.m. uuwi. So, from Mandaluyong ulit hanggang sa amin, 7 p.m. ang uwi ko. So, 2 oras ang biyahe. Pag uwi, kakain lang ng mabilis. Kakain ng hapunan. Pagkatapos kumain ng hapunan,
diretso na sa tutor. No? May tutor pa kami noon kasi yung mga magulang ko, hindi kami matuturuan sa pag-aaral namin. No? Busy magtrabaho. So mag-aaral kami for 2 hours, mula 7:30 hanggang 9:30. Kaya alas 10 ng gabi, ang tulog namin. So 9:30, maghihilamos, maliligo, maghahanda na para matulog. Alas 10, matutulog. Para makagising uli ng alas 4 kinabukasan. Lunes hanggang Biyernes. Pag Sabado naman, kailangan naming tumulong sa shop namin. No? Meron kaming tahian noon. Sa likod ng bahay namin, meron kaming tahian. No? Hindi senyorito ang buhay namin. No? Kailangan naming tumulong sa shop maghapon. At sa hapon, doon lang kami pwedeng manood ng TV, maglaro, lumabas. Aaminin ko po, nung bata pa ako, hindi ko naiintindihan lahat ng iyon. No? Bakit kailangan ganun kahirap? Dahil kung titignan ko yung ibang mga kaibigan ko, hindi ganun yung kanilang buhay. Pero ngayon, na tumanda na ako, naunawaan ko na ang kahulugan ng lahat ng iyon. Ngayong matanda na ako, alam ko na kung bakit namin kailangan pagdaanan ang lahat ng iyon. Naunawaan ko na, yun ang ibig sabihin ng pagiging masipag. Pagiging masipag. Mga kapatid, ito ang aral na nais ituro sa atin na mga pagbasa sa araw na ito. No? Hindi maging masipag. Hindi. Ang aral sa pagkakaroon ng pang-unawa. Sabihin nyo nga po, pang-unawa. Diba? May mga bagay na hindi natin nauunawaan kung bakit nangyari. Bakit namatay? Bakit nalugi? Bakit naghiwalay? Bakit natalo? Bakit bumagsak? May mga bagay na hindi natin maunawaan. At sa mga panahong hindi natin nauunawaan, iba-ibang reaksyon natin. May nagagalit, may nagtatampo, may tumatalikod, may umiiyak, may naiinis. Kasi hindi natin nauunawaan. At itong tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito, ang magkaroon ng pang-unawa. Kung kahapon, itinuro sa atin ng ating ebanghelyo ang tungkol sa pagsisisi. Ngayon naman, buksan natin ang ating isip sa pang-unawa. No? Magkakadugtong yan. Mahirap magsisi kung hindi mo nauunawaan. Hindi mo nauunawaan na ikaw ay nagkamali. No? Tingnan mo. Yung nagkamali, no? Galit pa yung mga yan. No? Para bang sila pa yung biktima. No? Kasi hindi nila naunawaan yung kanilang nagawa. No? Kaya hindi ka makakapagsisi. No? Ngayon, tinuturuan tayo magkaroon ng pang-unawa. Sa ating ebanghelyo, sinasabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Naintindihan niyo po ba yon? Ang ganda, di ba? Ang gandang pakinggan. Ang sarap pakinggan. Ganun pala. Humingi lang, bibigyan. Humanap lang, makahahanap. Kumatok lang, pagbubuksan. Sa mababaw na pang-unawa, ibig sabihin nito, makukuha natin lahat ng hihingin natin mula sa Diyos. Pagbibigyan tayo ng Diyos. Pagbubuksan tayo ng Diyos, basta humingi, humanap, at kumatok sa mababaw na pang-unawa. Pero bakit nung humiling ka na manalo sa loto, humihiling ba kayo na manalo sa loto? Bakit hindi dininig? Ganun pala hihingi lang pala. Nung humingi ka na pumasa sa board exam, bakit hindi binigay?
Bakit noong nagsabi ka na pagalingin ka sa sakit, bakit hindi pinakinggan? Uy, gano'n naman pala eh. Bakit gano'n? Kung mababaw ang pangunawa mo, talagang magtatampo ka sa Diyos. Kasi sabi, humingi, bibigyan, kumatok, bubuksan, humanap, makakasumpong. Bakit humingi ako, hindi binigyan? Kung ganyan ang katwiran mo, hindi mo nga talaga naiintindihan. Dahil kung babasahin pa natin ang buo ng Ebanghelyo, sinabi ni Jesus sa bandang huli, yan, no? Merong may kasunod. Sabi sa huli, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ulitin ko, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Ayun, mabubuting bagay ang ibibigay. At dito natin mauunawaan na ibibigay ni Jesus ang anumang hingin natin basta ito ay mabuti para sa atin. Nagtatampo ka dahil hindi ka pinanalo sa loto, ang hindi mo nauunawaan, hindi yan makakabuti sa'yo. Dahil ang gagawin at mangyayari sa'yo, manganganib ang buhay mo. Gusto mo makidnap? Gusto mo ba yon? Pag nanalo ka sa loto, magiging madamot ka. No? Magiging mayabang ka. No? Sabi, Father, hindi po. Ay, hindi. Alam na ng Diyos eh. Ngayon palang wala kang pera, ang yabang mo. Hello? 'Di ba? Di lalo na pag nagkapera ka, naku, siguro nakabili ka ng tao. No? 'Di ba? Yan ang hindi mo naiintindihan. Nagagalit ka dahil hindi ka pumasa sa board exam, ang hindi mo nauunawaan, wala ka namang alam dahil di ka nag-aral. 'Di ba? Bulakbol ka ng bulakbol, gusto mo maging doktor. Ang hindi mo alam, maaring makasama sa pangalan mo yan kapag pumasa ka sa board exam. 'Di ba? Yung wala kang alam, gusto mo maging engineer. No? Dahil wala kang alam, naging engineer ka, pumasa ka, gumawa ka ng building, nagiba. Kasi hindi ka namang alam eh. Nagbulakbul ka lang, gusto mo lang ibigay sa'yo yung titulo. Pero ito, wala. Tumalikod ka sa Diyos dahil hindi ka pinagaling sa sakit. Ang hindi mo nakikita at hindi mo nalalaman, ikaw ang nagdadala sa sarili mo sa pagkakasakit. Gusto mo pagalingin ka, ayaw mong tumigil sa bisyo. Gusto mo, huwag ka magkasakit. Kung ano-ano namang kinakain mo. Paano? Dito tayo dinadala ni Jesus ang magkaroon ng pangunawa. Dahil kung nauunawaan natin ang lahat, walang dahilan para tayo ay magreklamo. Kung may pangunawa tayo, walang dahilan para tayo ay magtampo. Kung naiintindihan natin ng Diyos, walang dahilan para tayo ay lumayo. Mabuti pa ang Reyna Esther sa ating unang pagbasa, nung siya'y inuusig, nung siya'y kinakalaban, lumapit sa Diyos. Hindi niya naunawaan ang nangyayari sa kanya, pero lumapit siya sa Diyos. Bakit? Dahil alam niya, alam ng Diyos ang lahat. Nauunawaan ng Diyos ang lahat. Marunong ang Diyos. Mga kapatid, ito ang imbitasyon sa atin. Magkaroon ng pangunawa. Pangunawa sa karunungan ng Diyos. Ngayong panahon ng Kwaresma, naway magkaroon tayo ng malalim at malawak na pangunawa tungkol sa ating mga sarili para malaman natin ang lahat ng ating nagawa. Kung ito ba ay mali o tama. Ganon din ang magkaroon ng pangunawa sa Diyos at sa Kanyang plano para malaman natin kung ito ba ay makasasama o makakabuti.
Amen. Amen.